Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng institusyon na lumaban sa gobyerno niya. Hindi ho nila ito natatapatan pa hanggang ngayon. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, pero buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon talagang takot mahuli sa korupsyon. Ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Team na nanunumpa. Noong June 30 o sa unang araw ng kanyang pag-upo bilang Pangulo ng Bansa, pinirmahan agad ni Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order Number 1. Sa ilalim nito, binubuwag ang Presidential Anti-Corruption Commission o PACC, ang ahensya na itinatag ni dating Pangulong Duterte noong 2017 upang imbestigahan ang mga kaso ng korupsyon ng mga empleyado ng gobyerno. Nakikita natin lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad na kanilang inalis or binago. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman, droga na naman, kriminalidad na naman. Yan. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Kailangan malaman ng taong bayan para magkaroon ng standard. Dahil for that 6 years na administrasyon ng Pangulong Duterte, nakatikim ang Pilipino ng pwede pala to at ano ang dapat. The Duterte administration led by President Rodrigo Duterte has set the standard and has given the goal for the Philippines. Ano ba ang pwede natin gawin para umayos ang Pilipinas, and for all the limitations, yung mga bagay na hindi po natin natapos. Example, ang korupsyon, ang krimen at ang droga. Lagi naman po nandyan yan eh. Hindi po mawawala yan. Pero yung level ng kanilang presence, nababawasan po yan pag ang gobyerno ay tunay na nagtatrabaho na labanan ito. Yun po nakita natin sa administrasyon ng Pangulong Duterte. Noon po, takot ang kriminal, takot ang korap, takot ang durugista sa gobyerno ni Duterte. Ngayon po, yung mga korap bumuo ng Quadcom para takutin ang lahat ng kalaban na nagbubunyag ng korupsyon. Dati ang takot yung korap, ngayon ang matapang na yung korap. Dati takot ang durugista. Nung isang buwan may pinatay ng PIDEA. At kung wala po tayong gobyerno na tatayo sa mga pinaglalabang ito, saan patatakbo ang tao? Ba't pa tayo nagtayo ng gobyerno? Ang Pangulong Duterte lang po sa kasaysayan ng bansa ang nagtayo ng institusyon o ng komisyon o ng opisina na lumaban sa gobyerno niya. Pag nagtayo ho kayo ng anti-corruption, anti-red tape office, ang hinahabol po niyan ay yung gobyerno mismo. Ngayon, yung gobyerno nangahabol sa tao. Kung totoo po, ay ipaki-flash ang Duterte Legacy, di pakita natin po ang ginawa ng PACC. Pag binilang 13,000 cases po ang inaksyonan namin, 6 years. Mahigit. 272, ito. 272 counts of malversation against,
hindi ko makita rito, pero 200 mahigit, 250, almost 250 high-ranking government officials, secretary level, undersecretaries, generals, ang amin pong kinasuhan sa ombudsman. 24 ang amin pong pinakulong. Pinatanggal namin 700 through the President. Ito po ay numbers na unmatched. Pag samasamahin nyo pa man po ang lahat ng anti-corruption efforts mula kay Presidente Aguinaldo papunta kay Presidente Bongbong Marcos. Hindi ho nila ito natatapatan pa hanggang ngayon. Ang PACC po ay napakaliit na opisina, napakaliit ng kapangyarihan, pero ang puso para lumaban sa korupsyon sa pangunguna ng Pangulong Duterte, buwis buhay po kami noon. Kaya ang lahat po ng government official noon talagang takot mahuli sa korupsyon. Ngayon, tinanggal po nila yan at ang una pong ginawa ng Pangulong Marcos, EO1, Executive Order Number 1, alisin ang PACC. Ang tanging opisina na nilikha para labanan ang korupsyon sa gobyerno. 3 years later, ngayon nakikita natin, lahat po ng mga programang inilagay ng Pangulong Duterte noon laban sa droga, korupsyon, red tape, kriminalidad, na kanilang inalis or binago ang humahabol sa kanila ngayon. Ngayon, anong issue ngayon? Korupsyon na naman. Droga na naman. Kriminalidad na naman. Yan. Insurgency. Lahat nagbalikan. Dati, sabi nga ni General Esperon, paubos na ang mga komunista. Ngayon, buhay na naman ang mga komunista. Sino ang nagpapa-impeach kay VP Sara? Anak Pawis, anak bayan. Lahat ng anak. Anak ng bawal magmura. Sino ang nagpa-imbestiga kay Pangulong Duterte? Sino nagpatawag sa amin doon? Anak na naman. Hindi ho ba? Lahat. Ngayon, buhay na naman po ang yung Duterte Youth Party List. Tinanggal, ang ipinasok, anak na naman. Ngayon, buhay na naman po ang komunista. Pangatlo, flood control projects. Una, wala po sa atin yan ng unang yan. Walang ganyang kalaking, lumalabas sa 1.2, 1.7, 1.9 trillion pesos na raw ang lumabas sa walang kwenta at puro maanumalya na ghost projects pa yung iba na flood control projects. 1.2 trillion. Unheard of po yun. Bakit hindi ho alam mo yung pag sinabi ko kasi flood control, alam na ho ng lahat ng congressman yan. Pera-pera lang po lahat yan. Ngayon, ang buong Pilipinas involved na sa investigasyon ng flood control. Pati Pangulong Marcos, Pangulo ng Pilipinas, nando na nag-check nung baha, flood control projects. Ang Senado nag-iimbestiga na ng proseso, ng kontrobersya. Ang Kongreso, ang taong bayan are all involved. Buong Pilipinas na po nag-iimbestiga ng flood control projects. Nung may PACC lang ang gumagawa nun. And the rest can do what their job is. Meron tayong build. Kasi yung mga cabinet members noon, mga official, especially the cabinet members, because under direct direction po ni Presidente Duterte yan, can do positive things within their mandate. Secretary Art was doing build all the way. Si Secretary Lambino was doing economic development all the way in Cagayan. Kasi merong mga opisina na nagbabantay. Alam nyo po ito, walang biro ito. Tanungin nyo po ang customs. Pag dumating po kami doon noon,
Kalahati ng opisina umuuwi sa takot. Walang biro po yan. Pag dumating ako doon, mahilig po kami sa PACC mag-alaga ng takot eh. Alam niyo, alaga ng takot? Yung tatakutin mo na tatakutin para hindi gumawa ng masama. So, laging inaalagaan mo sa takot. Ang DPWH, ganyan din po yan. Kung meron man pong korupsyon noon, hindi ganito kalaki. Yun po ang puntos ko. Hindi po ganito kalaki. 3 lang po yan na isinulong ng Pangulong Duterte, kaya natin siya minahal, sinamahan, at nagustuhan. Labanan ng droga, labanan ng korupsyon, labanan ng krimen.